Okay mga sir, magandang araw. Sa video natin ngayon, i-discuss ko lang sa inyo itong bago nating updated na custom board. So currently nasa version 8.1 na tayo, no? Yung mga previous features ng ating custom board, na-retain naman lahat. Wala po tayong binawas. Instead, dinagdagan lang natin. Tsaka in-enhance natin yung ibang existing features. Bali sa ngayon, hindi ko na i-discuss itong wiring kasi meron na tayong mga previous videos na nag-discuss ng mga wiring connections. Same lang naman yun, ano? Wala pong nabago sa mga connections ng mga devices. Yung ginawa natin dito is in-enhance lang natin yung features, at the same time may konti tayong dinagdag. Yung i-discuss natin ngayon yung mga additional lang na features. Okay? Again, supported pa rin lahat ito ng ESP. Node MCU, Wemos D1 Mini, ESP32 na 30 pins, ESP32 na 38 pins, both slim type tsaka yung standard type. Supported pa rin yung Wi-Fi syempre, at the same time yung Kitty-Fi tsaka yung Wi-Fi kiosk. So ready na po ito sa One Kiosk. Meron na tayong mga dito, provision ng mga headers para sa One Kiosk. So yung una nating i-discuss is yung additional na feature, itong on delay. So ano yung purpose ng on delay? Pag naka-enable ang on delay, meron pong delay bago mag-power up yung ating Node MCU or ESP32, which is around 20 to 40 seconds. Pagkasaksak nyo ng 12 volts na power supply, meron po siyang konting delay bago mag-power up yung ating Node MCU or ESP32. Yun ay ginawa natin para at least mag-stabilize muna. For example, nag-brown out or nag-restart, mag-stabilize muna yung network bago tayo mag-power up sa mga Node MCU, para pagka nag-attempt siya mag-connect, automatic makaka-connect siya. Automatic meron na siyang internet. Okay? Meron diyang jumper dito. Makikita nyo, merong jumper. So, pag nakalagay yung jumper, meaning disabled yung ating on delay. Pagka-disabled ang on delay, pag saksak nyo ng 12 volts power supply, automatic magpa-power up na rin yung mga ESP natin. Pero pag tinanggal nyo yung on delay jumper, pag walang jumper ito, meaning naka-enable yung ating power on delay. So meron muna siyang delay na around 30 to 40 seconds bago mag-power up yung Node MCU or ESP32. So wag kayong magtaka kung bakit ayaw ma-detect ng Microtech pagka power up nyo. Tingnan nyo muna itong on delay, baka naka-enable or baka walang jumper. Okay? Tapos meron tayong coin slot connection nandito. So ito, ginawa natin ito para ma-address yung naging issue sa previous version nung nag-add tayo ng anti-ghost credit. So ito nga pala yung anti-ghost credit circuit. So wala pa akong nakitang ibang gumagamit nito maliban sa atin. So yung Zenterprise custom board lang sa ngayon yung alam ko na merong hardware anti-ghost circuit. So tayo pa lang yung may feature nito. So hindi ko muna i-discuss kung paano ito gumagana or paano ko ito ginawa, since parang nagiging natin to, trademark. So tayo pa lang yung meron nito. Tsaka ko na to i-discuss pagka nag-leak na. Okay, or may naka-discover na. Sa ngayon, secret lang muna ito. So meron tayong jumper dito, coin slot connection. So ang gagawin nyo, itatapat nyo lang yung jumper kung anong board yung nakakabit. Halimbawa, gumamit kayo ng Node MCU or di kaya Wemos D1, which is ESP8266 based. Itapat nyo yung jumper dito sa ESP8266. Pagka gumamit naman kayo ng ESP32, syempre itapat nyo rin yung jumper dito sa ESP32. So ito yung magdedetermine kung anong board yung kinabit natin at saka anong board yung pagkakabitan ng coin slot. So para sa coin slot ito, signal. Pagka kinabit yung ESP8266 tapos nakatapat yung jumper sa ESP32,
hindi magki-credit yun. Kasi yung connection niya papunta sa ESP32 instead na ESP8266. So tingnan nyo lang, pagka hindi nag-credit, i-double check nyo itong coin slot connection jumper. Dapat nakatapat yun kung anong board yung kinabit nyo. Okay? Tapos dito naman sa taas, meron tayong USB, Tapos dati fix ito na 5 volts out. So since maraming nagre-request na kung pwede ba daw itong gamitin as smart charger, so ginawa na natin. So ngayon meron na tayong USB mode. Ganun pa rin, merong jumper. Pagka nakatapat yung jumper dito sa SMCH or smart charger, automatic naka smart charging mode yung ating USB port. Pagka nakatapat naman sa 5 volts out, meaning fixed na mayroong 5 volts output itong ating USB. Wala siyang smart charger, hindi siya automatic na power off pagka hindi lobat yung tablet, halimbawa sa one kiosk. So yung smart charging feature sa one kiosk lang yan available sa ngayon. So pagka halimbawa gusto nyo i-power up yung Hoplite, itapat nyo lang dito sa 5 volts out para pagka power on ng custom board, automatic naka-power on na din. Meron na din 5 volts out yung USB natin, magka-power up na siya ng Hoplite. Pero pag gumamit kayo ng kiosk, tapos ikakabit nyo yung USB port sa tablet at gusto nyo i-enable yung smart charger, itapat nyo lang yung jumper dito sa smart charging mode. Tapos syempre don't forget to assign kung ano yung pin ng smart charger. Nakalagay dito sa likod. Smart charger is P12. Sa ESP32 lang yan po Wala pong smart charger feature yung ESP8266. Okay? The rest na mga features na-retain pa rin. Ganon pa rin lahat. So kung gusto nyong tingnan yung wiring diagram or kung ano yung mga features na available sa custom board na ito, check nyo lang yung mga previous videos natin. Check nyo yung playlist dito sa ating YouTube channel. Okay? Again, yung link kung saan pwede ito mabili, ilalagay ko sa description sa baba para makapag-check out kayo. Pwede rin kayo direct mag-message sa Facebook page natin para makakuha kayo ng discount. So may discount na 10% from Shopee price pagka direct kayo umorder. Okay, yan lang po. Maraming salamat.